Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng chainring. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. I-like na rin. Okay, so ang i-cover lang natin dito yung bolt type na chainring. Next time na lang yung mga direct chainring. Anyway, so napakadali lang naman magpalit nito. Basta meron ka lang proper tools. So lahat ng tools na ipapakita ko sa inyo ay lalagyan ko ng link sa description para kung wala pa kayo, di order na lang kayo sa Shopee. So ang pinaka-main na kailangan mo dito ay 5mm Allen key. Kailangan mo rin ng basahan para punasan mo yung spider ng crankset mo. At ito naman, optional lang, pwede kang gumamit ng Sagnit montage paste o assembling paste. Kung wala kang ganito, pwede kang gumamit ng grasa. At ito rin, isa pang optional na tool, itong chainring bolt wrench. So ito yung linalagay dito sa likod ng chainring bolt, pang kontra. So unang gagawin natin, tatanggalin lang natin tong kadena sa crankset. Sunod natin gagawin, tatanggalin natin tong pedal. Pero depende naman, kung maliit lang yung pedal mo, hindi mo na kailangan. Kung lulusot yung pedal mo dito sa chainring, okay lang, hindi mo na kailangan tanggalin. Pero in this case, naka-wide pedal tayo, hindi siya lulusot. So, gagamit tayo ng pedal remover ng Ragusa. Okay. So, gamit itong 5mm Allen key, pasok mo lang dito sa chainring bolt. And then, gamit tong daliri mo, ilapat mo siya dito sa likod ng chainring bolt. Yan, natanggal. Kumontra siya. Minsan matigas yung nasa likod at medyo masakit sa kamay mo, pwede kang gumamit ng basahan. Ang importante, kumapit siya para kumontra. Kung sakaling hindi talaga makontra at umiikot lang yun nandito sa likod na chainring bolt, yun na yung time na gagamitin mo tong chainring bolt wrench. Imamatch mo lang dun sa guhit. Yun. Ito medyo matigas. So keep in mind, double ingat lang sa pagluwag. Be sure na nakaklear yung daliri mo dito sa ngipin ng chainring, lalo na kung medyo matalas na yung chainring mo, para hindi ka masugatan. Kasi nakakasugat yan. Nakailang beses na akong dali dyan. Then next, tanggalin natin tong chainring na luma. Ito na yung time mo para punasan yung spider. Kasi madumi yan. Or dito sa gilid ng bottom bracket. Bago natin ikabit yung chainring, papahiran natin muna ng grasa or assembling paste. Dito mo papahiran sa area kung saan siya magpe-press. Kung meron ka lang grasa o montage paste, edi lagyan mo. Pero kung wala, okay lang. Yan, ganyan kakunti lang. Dito. Yan. Dito and dito. Okay. Kumbaga, inaano lang natin to pang future proof lang Para in the long run, hindi magkaroon ng problema. So next, i-prep natin tong chainring bolt. Kuha tayo ng montage paste or grasa. Kung wala kang montage paste, grasa na lang gamitin mo. So lalagyan natin itong thread para hindi siya ma-stack up in the future. Pang future proof lang. Kung sakaling napabayaan mo yung bike mo, hindi ka mahirapan magkalas. Kung yung chainring merong nakasulat na ganyan, yung spec niya, 3040, 104 BCD, yan yung ilalagay mo dito sa opposite ng crank arm. Yan, so dito, pag ganyan tayo. Then, kunin mo muna yung panlikod na chainring bolt. Pasok mo dito. So, kukontrahin mo ng daliri mo tong chainring bolt na para sa likod. And then, iti-thread mo to. So, dahan-dahan lang yung pag-thread. Make sure na pantay para hindi mag-cross-thread. So, hindi mo naman kailangan higpitan ng todo. Yung tamang higpit lang muna. Then, next, dito naman, opposite side tayo
Ayan, kontra. Tapos, ito. And lastly, dito naman. So, kung ano yung ginawa natin dito, pwede yan sa kahit anong bolt type na chainring. And then, punasan natin yung chainring. Tatanggalin mo dyan yung excess na grasa o yung excess na assembling phase. Kung wala kang torque wrench, okay lang, yung Allen pa rin yung gagamitin mo. So, ang pag-torque nito, pasok mo lang siya. Yan. So, ganun din, kontrahin mo lang dito sa likod. Yan. Higpitan mo lang, dahan-dahan lang. Huwag mo mamadaliin. Huwag mong gaganunin bigla. Dahan-dahan lang, papakiramdaman mo. Diyan mo mararamdaman yung torque kapag halos masikip na siya, ayaw na niyang gumalaw. Yun na yun, limit na yun. Dati dyan yung kamay ko, hanggang ganyan lang. Yan, ganyan lang. Pag sumasakit na sa daliri mo, ibig sabihin, yun na yung limit niya. Torque limit na yan. Kaya alternate yung paghigpit ng bolt para pumantay yung load. Kasi katulad nito, hinigpitan na natin yung tatlo. Itong hinigpitan natin kanina, biglang lumuwag. So, ibig sabihin, meron na ditong load, dito wala. So, lumuwag to. Di ba? Kaya alternate. Dito muna, dito, then ito, and then ito. Sa 5 volt, ganun din. Pa-star yung paghigpit. Pag masakit na sa daliri, torque limit na yan. Kapag halos hindi na gumagalaw yung Allen. Okay. So, kung yung kadena mo madumi, bago mo ikabit sa bago mong chainring, linisin mo muna yung kadena. Balik natin tong pedal. Sa pag-thread ng pedal, hand thread muna para kung mali, hindi siya mapipwersa. So, ito, katulad nito, pumasok na. Tuloy-tuloy na yan. Ayun na, napalitan na natin ng chainring. Di ba? So, yun guys, ang pagpalit ng chainring. So, kung nakatulong itong video na to, di ba like, o kung may katanungan ka pa, kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, di ba like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.